ang galit galing sa labas. Huwag mong tatanggapin. Huwag mong ipapasok sa iyong isip, sa iyong puso. May napakaganda pong kwento nung minsan. Meron pong isang pare, matanda na, bumibisita po sa mga parokyanos niya. Pero habang yung pari nandun sa isang bahay, merong isang lalaki pumasok. Galit na galit sa pari. Dinuduro siya, minumura siya. At sa galit pa nung tao, nakita niya yung pagkain, tinapon niya doon po sa pari. Pero alam niya yung pari, compose lang siya. Tahimik lang siya, mahinahon siya. Tumayo yung pari, umuwi sa parokya, sa simbahan. Hinayaan niya yung lalaki. Nagtatanong yung mga tao, bakit mo naman ginawa sa pare yun? At yung lalaki sabi niya, kasi sabi niya, gagaling yung asawa ko, pinagdasal niya, namatay yung asawa ko. Nalulungkot pala yung lalaki. Nangungulila siya, nagmo-mourn siya. Pero kinabukasan, yung po lalaki, nahimasmas. Pumunta po sa parokya, kinausap niya yung pare, humingi po siya ng patawad at nagtatanong po yung lalaki. Sabi niya, Father, bakit nung minura-mura kita, nung sinigawan kita, bakit hindi ka sumagot? Bakit tahimik ka lang? Para bang payapa ka pa? Alam niyo po sabi ng pare, ang ganda. Tandaan mo ito, ang galit parang regalo. Kahapon binigyan mo ko ng regalo, hindi ko tinanggap ito. At kapag hindi mo tinanggap ang regalo ng isang tao, kanino yung regalo? Doon sa binibigyan mo, di ba babalik yan doon sa nagbigay. Galit ka kahapon, hindi ko tinanggap, bumalik ito sa iyo. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Kapag merong taong galit sa iyo, pwede naman na hindi mo tanggapin yung galit na binibigay niya sa iyo. Amen? Hindi mo tanggapin yung galit na binibigay niya sa iyo. Amen? You can refuse the gift of anger that other people are throwing at you, giving at you. Maawa ka naman sa sarili mo. Kung may respeto ka sa sarili mo, alam mo na, binabastos ka, at tatanggapin mo. Ignore mo sila. Hayaan mo na manatiling tahimik, payapa, masaya ang iyong kalooban. Refuse, reject the gift of anger that other people are giving to you. Tandaan niyo po, hindi naman lahat ng binabato nila sa iyo kailangan saluhin mo. Amen? May insulto, huwag mong tanggapin. May galit, huwag mong tanggapin. May chismis, paninira tungkol sa iyo, huwag mong tanggapin. Hindi mo kontrolado kung anong ginagawa ng ibang tao. Pero tandaan niyo, kontrolado mo palagi ang takbo ng puso mo. Amen? Sabi ng Panginoon, kung maghahandog ka sa altar, sa templo, at alam mo, meron kayong alitan ng kapatid mo, iwan mo muna yung handog mo, yung alay mo, makipag-ayos ka muna sa kapatid mo. Para ba sinasabi ni Jesus sa atin, mas mahalaga ang pakikipagkasundo kesa sa ritual. Mas mahalaga sa Diyos, mas tinitignan niya, kumusta na, anong itsura ng puso natin. Kesa sa pagkaganda-gandang ng iyong dasal, kumakanta ka, nasa tono ka, yung puso mo malayo naman sa Kanya. Ibig sabihin, nagpapanggap ka lang, nagbabalat kayo ka lang. Ibig sabihin, plastic ka. Gusto niyo yon? Tinatawag kang plastic. Pag plastic ka, toxic ka. Amen? Sinasabi lang ng Diyos, kapag meron tayong galit, huwag tayong maghandog sa Kanya kasi baka ang maibigay mo sa Diyos, pangit, hindi pagmamahal. Tanong, deserve ba ng Diyos na bigyan natin siya ng galit? Di po ba hindi? Mga kapatid, habang may panahon pa, ginising ka ng Diyos, humihinga ka, nandyan ka, umiiral ka. Ibig sabihin, habang may oras pa, alisin natin ang galit sa ating puso. Ilabas mong kinikimkim mo. Huwag mong tatanggapin ang galit galing sa iba. At palagi mong piliin ang kapayapaan. Amen? Dahil unawain po natin, ang galit ay apoy. Akala mo, pag meron kang galit, sinusunog mong iba. Hindi, ikaw ang unang nasusunog. Amen? Kaya magdasal po tayo. Sabihin natin sa Diyos, Panginoon, alisin mo naman itong galit sa aking puso. Palitan mo ng kababaang loob. Palitan mo ang aking puot at hinanakit ng kapayapaan. At kung may isang bagay, kailangan nating matandaan ngayong araw, magaan ang buhay kapag ang puso mo marunong magpatawad. Amen?
Payapa, masaya ang tao na hindi tumatanggap ng galit at negatibo galing sa iba.